Pablo, si San Pablo Parisio na-convert na ito sa Kristiyano. Kanang sulat sa Hebreo, i-credit na sa iyaha. Kung saan naging niya? Kung si Josue nakahatag pagpahulay, kisang na si Josue. Pagkamatay ni Moises, muna siya ipuli, pag-implement sa balaod sa atang pagpahulay. Si Josue. Sa ingon sa Pablo, kung si Josue nakahatag pagpahulay, dili na unta ang Diyos maghisgot pa og laing adlaw. Dili na ang adlaw. Ang Hebreo 4:8. Oh. So, karon unsa may adlaw nila ni Josue? Ikapitong adlaw sa semana. Unsa may laing adlaw mag-ingon sa Pablo? Ang unang adlaw sa semana katong pagkabanhaw ni Kristo. Sa ato pa, ang ipahimugatan nato nganong unang adlaw ta usimba, dili ang balaod sa mga Hudyo, kung dili ang pagkabanhaw ni Kristo. Nga naman, kaya ang pagkabanhaw ni Kristo mo'y nagtanggal sa gapos sa yawa na mamatay ta nga digid mabanhaw. Kaya gikan kang adan o kang iba, hangtod sa atong panahon, way mabanhaw. Ang langit, sirado. Si Kristo mo niambre sa langit, siya po'y nagbanhaw sa mga patay. Huwag mo lang kung basahon na ito ng Roma, Kapitulo 6, versikulo 1 na ito sa 6. Sa may gingon, sa pagbunyag kaninyo, nahiusa ka mo sa kamatayon o pagkabanhaw ni Kristo. O, di ba? Wala na mahiusa sa ilahas ng Hudyo. Kamatayon o pagkabanhaw ni Kristo. Busa, kaya nahiusa man ta, wala na tayo katungod pang mabalik sa Old Testament, kaya ang pagkabanhaw ni Kristo mo ay naglugti sa kapos sa yawa sa atong kamatayon. Sa atong pagilangkat na tayo ni Kristo. Kung tanaw na ito kita ang Biblia, ni ako anong mapahulay mo, pero gusto lang kong mahatag gamay o bulak-way pa para nga makita na ito ang kalainan sa Old Testament o sa New Testament. Kung sa may plano sa Diyos, human na hitabo ang kasaysayan sa karaang katawhan, o kung sa may gibuhat niya dito sa bagong tugon. Importante man eh, kaya nga lang pahulay, daan ang bago mo na. So nasabtan na nato, ang pahulay nato ang pagkabanhaw. Kung mamatay, mabanhaw na kita. Apil ko to sila, pero ang totoo. Nagkaingon mo lang Ginoo nga, ang totoo, banhaon, o dadon sa langit. Pero katong di mo to o banhawan pero yato si Perno. Banhawan mo na. Pero i-impirno itong di mo to o. Muna karoon nga kita musangyaw kita kay basin nila itong mga silingan na itong nadala sa reliyon. Impirno niya na yung ikamatay, hindi ka banhaw. Tanang tao, banhaw naman. So, hatangan ta mo kamay hulat ko ya. Kung tanaw ninyo ang tao gibuhat sa Diyos, kita, tao, dili ta mamatay. Pero naman no, hindi ito mamatay, sindanan. Puno sa kaalam, o niya, wa magkinahanglan o pagkaon, kay ibuhat ang sinuotanan. O niya, parihag dagwais Ginoo, kanang image and likeness. Parihag tas Ginoo. Karon, ang Ginoo niya siya, pagkaon niya ng kahoy na stoma, aw sa tanang nga tinanong pero kanang stoma dili pwede kanon. Nasi balaod ang bitin ang yawa ni sulod ng bitin. Ibaron ta ano? Ibaron naman na. Ang yawa ni sulod sa bitin. Dahil ang bitin iyang gilansisa ng babae. Niya iba. Ay ko gara hindi mo kay iba yung wala tira ko nagdagol lain tira. Iba kana ni. Mga tarungan si iba. Si madili ko. Kay dili nagingon ang akong Ginoo nga kung kaon nga mamatay ni. Ang yawa insist dili ka mamatay. Kung kaon gani mahimo kang maalamon sama sa Ginoo nga imong Dios. Basa na tala sa Genesis kapitulo 2 bersikulo 1 ngadto sa 10. Genesis 3 1 ngadto sa 15. Nga ato nang mabasa diya. Karon nikaon si iba, pamagkatagan niya si Adan. Dito nagsugod nga ang tao mamatay.
tungod sa paglapas sa Ginoo. Karon kanang kamatayon na dili na mausab. Kaya ang nasad-an ni Adan ug iba direkta sa Dios. Karon kinsa man ang tao mo pauli anak. Muna si Ginoong Kristo matong tanawon Dios Biblia. Di Hebreo Juan kapitulo 1 versikulo 1 ngadto 14. Matod pa ni San Juan, si Kristo ang pulong. Ang pulong Dios o ang pulong na himong tao. Ang pagpakatao ni Kristo kinahanglan ni masabtan. Tungod kay ang unang tao nga iyang gibuhat naggapos na siya wa. Dili ko sugod ang Ginoo nga gibuhat niya ang tao sama sa iyang panagway nga langkaton lang sa yawa niya. Muna ang Diyos mismo tungod kay ang nautang nila ni Adan o ni Eva. Putang talang 5 ka malitang kwarta. But pila ka ng pamilya, no? Kay malita mag-iusuron. Kautang si Adan o si Eva, 5 ka malitang kwarta. Mana ang kantidad? Kunya ang kantidad nila, piso ra. Usaw magbayaran nilang 2 ka piso ra nilang kantidad niya. 5 ka malitang kantidad sa kwarta nga nautang nila sa Ginoo. Di sila kabayan. Isa pagtagol-taguron. Kung ang dungay tagiya o laing 5 ka malitang kwarta, ni Anis kalibutan, o muna sa Ginoo Kristo, kay siya mubayan. Munang gitawag siya ransom. Kung siya gisaya ng ransom? Lukat, no? Lukat. O, lukat. Muna na ang mga igsoon nga, kung atong tanawon, ingon nga ang yawa nagsuloob og dagway sa bitin, aron ang tao ipandlot sa kamatayon ug sa sala. Tanawa ko sa gibuhat sa Ginoo. Ang unang gisundan sa yawa at bitin. Ang gisundan po sa Ginoo ang taguangkan ni Santa Maria. Ngano man, kay babae man ang itintal sa bitin. Babae po nang gigamit sa Ginoo. Kita ni mga bagay. Ha? Muna nga kumuingon sila nga atong pahulay sa iyo, kay ilang pahulay husto, at bangay kita ini. Di gini musubag nga kanang mong pahulay nga Domingo, dili na mo ni mapasabot ninyo. Kay mao lang ni pumagis Ginoo diha, giunsa siya wa pagbuhat. Ang kasalanan, mao po yung imo. Karon, ipakaon man sa yawa ang babae sa bunga sa prutas, di man salas. Kung sa gibuhat sa Ginoo, ipakaon punta siyang unod ng santos ng Eucharistia. Kita mo? Ang kaon mo hinungdan sa kasalanan, kaon po yung gigamit para sa kaluwasan. Akbang. Wala nang kita magsimple kita. Kaya natin akbangan, naging mga layo-layo nila. Karon. Ang simple lang sa panghitabo, kaya itong panahon na, ang naabig to, dili Pilipino. Kaya katong pag-iong bitas bitin nga, iba, kaon aning pan, abaning prutas. Kaya mga Pilipino pa rito, dili man tong prutas kaunan katong halas. Wala kayo magkita na ito. Wala ba? Dako kay kaldiro ng mga Pilipino, lahat ang halas eh. Sus, kaya Hebreo man at salas kikikaon. Pumbaon ito pa Pero nila yung pangas ng Ginoo, yung unod po niya ipakaon. Ingon nga bitin ni sakas kahoy para mabandot tas kay sa ipanan. Si Kristo po nisaka po sa kahoy na cross para pilihon po ang sala. Kita niyo? Busa kung dunay magtudlog sa yok may tungod sa adlaw ipapahulay. Doon na tayo akong katungdanan na ito ng agbangan. Dili agbangan ngaron silang awayon. Kundi rin atong punan ang ilang kakulangon. Kaya kanang ibuhat sa atong Ginoo, nadaot naman ang tao sa tungod sa kaon. Agi-ayaw po sa Ginoo pinagi sa kaon. Nadaot man ang tao pinagi sa kahoy. Agi-ayaw po sa Ginoo pinagi sa kahoy. Ang babae man mo hinungdan ano na angay ng tao sa pagkasala. Ay babae po gigamit sa Ginoo sa Santa Maria. Sa ato pa mga igsoon, kung tinuod kita na higugmas ng pagtuo, makasapot kita na kinahanglan kita mo dipinsay ni batok sa nagdaot. Ano kasi Ginoo sa Kristo mo yun, nagtundo ng ito nga dipinsahan at pangan. Kuha ninyo? Karon, dili na ito sa Pangyon, Biblia. Huwag sa may gibuhat sa kayong relihiyon, sa Biblia na kita matitagiya. Ano ba, natapit na niyo dire?
Ang tagiyas Biblia, kasi mo lang tagiya na. Ha? Ay, man ba? Kusok-kusok ba kayo? Murang di ko nung mag-isang kailan doon. Kasi nag-himos Biblia? Dahil nadungog na ko Ginoong Kristo, may nadungog na ko Katoliko. Puros na tinuod. Kaya kaning Katoliko, lawas ko ni Kristo. Pero ang naghimog yun, dili si Ginoong Kristo kay ipatay mo to siya, o kaya siya kasulat. Ang naghimog, ang simbahan, na mo iya mystical body. Okay. Sa ato, bakit yan nag-ias Biblia? Di ba? Karoon, kita may natuluan. Nga, hindi na tamo react. Iunsa nila pagdaot. Iunsa nila pagtundo. Arong madaot. Dili na ta, Bible study. Gamay, Bible study ha. Kaya arong na masabta na ito yung teksto nila yung gamit. Para na kung kita ilang sulungon, makasabot ta o iunsa nila paglubag. Number 1. Genesis Kapitulo 2, versikulo 3. Paborito ka sa mahilig ka ng papahulay. Kung sa may nasulat rin, ingon nga, ang ikapitong adlaw, ang gibalaan sa Diyos o ipahulay siya ni ining adlaw. Genesis Kapitulo 2, versikulo 3. Ang Diyos gani mga igsuot, minaway niya style ha. Nadumog ninyo ang ibasa. Genesis 2:3. Ni pahulay ang Diyos. Timanan niya mga igsoon na ang Diyos gani mismo ni pahulay. Niya kita hinoon, sumpak na sa adlaw pahulay. O sa maning adlaw ang isgutan dali na ang Diyos ni pahulay. Nasa Exodo Kapitulo 20, versikulo 8, matos 9. Ikapitong adlaw. Exodo 20, 8, matos 9. Ikapitong adlaw. Sabot pa ba, kaning kapitong adlaw, ang unang ipahulay ang Diyos, sila kuno nga pahulay o ikapitong adlaw, igo lang nagsunod sa Diyos. So kung masumpak mo, masinupakon mo sa Diyos, klaro kayo, nasa Biblia. Huwag ko magbuto, di, kulpaan na na yun. Bitaw, no? Bitaw. Bitaw na yun. Bitaw na yun. Anton, bitaw na. Bitaw na siya sa Katoliko. Babay na. Ato nang i-explain. Karon. Genesis 2:3. Sakto na nasulat. Pero dili sakto ang ilang pagsabot. Ngano man? Tungod kay ang Genesis 2:3 creation. Nahuman sa Dios pagbuhat kini mga bato, mga dagat, mga bituon, tanang planeta, hasta mga buhing mananap, hasta tao. Kumpleto na niya, sulod sa kanong ikapito ka daw, ihunong siya, pagpamuhat, managita magpahulay, ihunong, ipahulay. Pero ano, pasabot, pareha silang pahulay nga, kanabang, di ka mo haling o kalayo, mga na ipahulay sa mga audio, inanak mo ng interpretation. So, ang pagkutlo sa Genesis 2:3, insakto ang nasulat, pero dili mao ang pagpasabot. Yan sa may itong buhaton na pasagdan na ito sila. Dili, oy. Atong pangutanon, Brad. Sa imong pagtuon o Biblia, Brad, kay Bible study maning ato. Ang adlaw sa Ginoo o ang adlaw sa tao parehas ba? Tubaga. May kasi alili parehas. Unsa may naglahi, Brad? Basi mingon siya na kay ang usa ka adlaw sa Ginoo, usa ka libo ka tuig sa tao. O ang usa ka libo ka tuig sa tao, usa lamang ka adlaw sa Ginoo. Daho kay diferensya. O na ang sulat ni San Pedro. Bitawan sa ako kaya na pares lang. Kaya lain ako yung tagal, kaya hindi siya kanang iganay din. Gusto na ko nga, inikundang na to kaning teksto at matimanan, makabalot ang tubag. Kaya ang hulga karon nila, kanang si pangutana nga dito katubag. Baliho na to, kita yung mangutana. Kamo may nanudo, no? Kami mangutana. Na nasa sulat sa San Pedro, unang Pedro, di mo tuga?